Tropical Depression Obet maintains its strength as it moves westward over the Philippine Sea near extreme northern Luzon. Give us an update. Joining us live is Pag-asa weather specialist Raymond Ordinario. Sir Raymond? Yes, good evening. This is our update regarding Tropical Depression Obet. It was spotted at around 650 kilometers east of Basco, Batanes, having a sustained winds of 45 kilometers per near the center and gustiness that may reach up to 55 kilometers per hour. It's still moving on a westward direction at a speed of 15 kilometers per hour. Early morning today, around 2 a.m. tomorrow, it was estimated around 430 kilometers east of Basco, Batanes. Due to Tropical Depression Obet, we raised signal number 1 over Batanes, Babuyan Island, and Santa Ana and Gonzaga, Cagayan. As of now, it doesn't have any direct effect yet to any parts of our country, but still, we're going to expect some moderate to heavy with intense rains tomorrow, starting tomorrow over the areas in northern Cagayan, Apayao, and some parts of Ilocos Norte. And the critical period that we're looking about Obet is around Friday evening up to Saturday early morning, when it is very near to the landmass in extreme northern Luzon area. Also, we're going to expect it to bring more rains over the Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, and Apayao over this weekend. And also, aside from this, we're going to expect gale warning over the Batanes, Cagayan, Babuyan Island, northern coast of over Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. We're still advising our fisher folks and those who have small sea crafts not to venture out of the sea. And that's the latest from the Weather Forecasting Center of Pag-asa. Raymond Ordinario reporting. Sir Raymond, may tanong lamang po tayo, no? Ilang lugar nga ang currently under signal number 1 para lamang doon sa informasyon ng ating mga manonood ngayon. Siguro sir, in layman's term, ano? Pwede niyo po bang ipaliwanag kung gaano yung degree ng damage kapag sinabing nasa signal number 1 ang isang lugar? So sa ngayon, yung areas natin na may signal number 1, so Batanes, Babuyan Island, and Cagayan, so within this area, so may kaka-expect tayo ng hangin na 30 to 60 kilometers per hour. So nakikita natin ito, minimal damage to properties in terms of lakas ng hangin. Pero ang binabantayan natin kasi dito is yung dalang ulan nitong bagyong si Obet, na kahit hindi ganun kalakasan kasi at times intense rains ang ating inaasahan. Ngunit itong mga areas na to, ito yung mga nabigyan din o napinsala rin ng bagyong si Neneng last week. So patuloy na inaasahan natin ang possibility o malaking posibilidad na magkaroon ulit ng malawakang pagbaha na nakita nga natin sa mga video sa Apari and some parts of northern Cagayan na basa pa rin ang lupa o saturated pa rin ang lupa. Kaya konting pagulan lamang ay pwede ito magdulot ng malawakang pagbaha. So yun yung mostly binabantayan natin in terms dito kay Bagyong Obet. Kasi sa ngayon, in terms naman ng malakas na hangin, tulad din nabanggit ko mga gale warning area, so ilang araw na sila nakababad sa gale warning, meaning to say, binabayo na sila ng malakas na hangin. So mas malakas pa ito compared dito sa maparating na si Obet. Kaya ang binabantayan natin o binibigyan natin ng emphasis is yun ng dami ng tubig na pwedeng magdulot ng malawakang pagbaha dyan sa Cagayan, Ilocos Norte, and Apayao. Sir, nakakaranas din tayo ng pag-ulan dito sa Metro Manila, no? Siguro ang tanong ng ating mga kababayan, related ba ito dito kay Tropical Depression Obet? At kung hindi naman ito related, bakit may pag-ulan dito sa Metro Manila? So sa ngayon, nakikita natin tulad na nabanggit ko na wala pa naman direktang epekto. Pero kahit lumapit ito, hindi ito direkta makaka-apekto dito sa Metro Manila. So nakikita natin kasi na meron tayong mga malawak na kaulapan na dumadaan dito sa Luzon area. So may mga tendency na ating intertropical convergence na magkaroon ng tinatawag natin na flare-up o yung pag-extend ng mga kaulapan na nararanasan sa Southern Luzon down to Mindanao area. So ito yung nagdudulot ngayon ng medyo makulimlim na panahon, ngunit hindi naman natin inaasahan nga na magiging malakas sa mga pag-ulan na mararanasan dito sa Metro Manila. At tulad din na nabanggit na nagsimula na ang ating amihan, so sa mga susunod na araw ay mababawasan na yung dami ng ating binabantayang mga localized thunderstorms. Okay, maraming salamat po. That's Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario.